Elohim. Yun po ay Elohim. At ito pong Elohim na ito, actually, hindi po siya pangalan ng Diyos, kundi siya po ay isang title. The word Elohim, which is Hebrew word, is not God's name. This is a title of our God, no? Elohim. Now, the word Elohim in Hebrew is in the plural form. And alalahanin din natin in the Bible na ang word Elohim ay ginamit din to refer to false God. So kaya hindi lahat ng pagkakataon ang Elohim, which is the title of our God, ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay sa kanya ginamit, no? Kaya napakahalaga po na kapag binabasa natin ang Biblia ay naintindihan natin yung context. Kasi pwedeng yung word na Elohim ay ginagamit din sa false God at hindi sa true God. At malalaman lang ho natin yon kung makikita natin kung ano yung context. Kaya napakahalaga po ng context para maintindihan natin kung ang tinutukoy ba ay si Elohim na Diyos or si Elohim na false God. So, having known that the word Elohim is in the plural, no, makita natin na ang Diyos natin ay hindi lang siya isa, kundi siya ay marami. Okay? Hindi lang siya isa, kundi siya ay marami. Kasi po yung Elohim, yung title ng Elohim is in the plural. What makes it plural? Any Hebrew word ending in IM makes the word plural. Kaya po, dito ay nabuo yung doctrine ng mga Christians na yung pong doctrine ng Trinity, yung Father, Son, and the Holy Spirit, kasi nga yung word Elohim, which is his title, is in the plural. Kaya inisip ng mga tao dahil siya ay plural, andun ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya nasabi ho natin that there is one God, but in three person. Kaya sinasabi natin, God is one, but many. Many in a sense, kasi nga ho, Father, Son, and the Holy Spirit. But pero ang Diyos natin ay iisa. No? Iisa ho ang Diyos natin. At kaya lang, yung pong word na Elohim nga is in the plural. Now, another thing that we have to understand also in this word Elohim ay ito po ay nagsasaad din ng plural of majesty, no? Ito ay masculine plural of majesty. Yung word na Elohim is a plural of majesty, masculine plural of majesty. So kaya sa unang verse pa lang ng Genesis chapter 1 ay i-define na sa atin who our God is, no? Ipinakita na sa atin doon ang kanyang title. At yun po ay Elohim. At ang Elohim is in the plural, at ang Elohim po is a ano po ito, no? Masculine plural of majesty. Yan po ang ibig sabihin nung hinighlight natin na 32 times inulit-ulit po doon sa Genesis chapter 1. 32 times inulit-ulit yung word na Elohim, which is the title of our God. Now, so yan po yung isang gusto kong bigyan ng highlight sa umagang ito. Yung pong kung paano natin makikilala ang Diyos, no? Makikilala natin siya sa kanyang pangalan, makikilala natin siya sa kanyang katangian. At ito po yung principle na makikita natin, no? All throughout the Bible, all throughout the scriptures, yan po yung makikita natin diyan. So kaya sa pagtalakay natin sa buong aklat ng Genesis ay makikita po natin ang pangalan ng Diyos at makikita po natin ang title ng Diyos, makikita natin ang katangian ng Diyos, ang karakteristik ng Diyos, ang attributes ng Diyos. Now, kung babasahin po natin yung Genesis chapter 1,
Ang sabi po doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, the darkness He called night, and there was evening and there was morning, the first day. So, if kung naobserbahan ho natin, yung pong unang nilikha ng Diyos sa unang araw ay ang light, no? Now, nagkaroon po ng mga pagtatalo, gaano daw kahaba yung first day na yon. Kasi ang naging basihan po rito, sabi ng mga scientists, paano mangyayari na sa loob lamang ng anim na araw ay na-create ng Diyos ang mundo? Paano mangyayari yon sa loob lang ng 6 na araw? So kaya nagkaroon sila ng mga katanungan na gaano ba kahaba yung isang araw na yon? No? Samantalang sa mga pagsusuri ng mga scientists ay nakita nila na yung pong mundo ay 13 billion years old na. So, and then tapos nabuo niya lang ito in 6 days. So, the question now is, how long was the first day? Mahaba ba ito? Gaano kahaba ito? No? So, creation of heavens and earth did not necessarily occur on the first day. Now, yung nabasa po natin na on the first day, God created light. So, it may have occurred before. Yung pong creation ng heaven at ng earth ay na-create na ito bago pa nag-create ng light ang Diyos. So, meron ng mundo, pero wala pa siyang liwanag, no? At marami po ang nagsasabi na ang isang araw ay equivalent sa 1,000 years. Pero ito pong 1,000 years na ito ay a day is as 1,000 years. Ito po ay isang Hebrew idiom na ang kahulugan po niyan ay timeless. Ibig sabihin, kapag sinabing ang isang libong araw sa atin ay isang araw lang sa Diyos, yun po ay isang Hebrew idiom na ang ibig sabihin, ang Diyos ay timeless. No? Hindi po siya bounded ng time. Actually, sa lengguwahe po ng langit, wala pong walang AM, PM doon. Walang time doon. So, it's timeless. So, kaya sa mga pag-aaral, na-discover din po na nagkaroon daw po ng time ang mundo na kung saan bumagal daw ang pag-ikot nito. Bumagal ang pag-ikot. No? So, kaya tinitingnan nila na nung nilikha ang mundo, it is possible daw na hindi siya umiikot. No? Kaya kasi pagka umiikot ang isang ikot ng mundo ay isang araw. So kaya hindi kasi nila ma-accept yung ang mundo ay 6 na araw lang ginawa ng Diyos. No? Kasi kung bibilangin mo 6 na araw, ibig sabihin 6 na ikot. So sa loob ng 6 na ikot, nagawa ng Diyos ang buong mundo. So kaya ang theory nila ay maaring nung time na yun, napakabagal ng ikot ng mundo. Na kumbaga parang yung isang araw ay is 1,000 years, equivalent sa 1,000 years. So kaya sabi nila parang halos hindi umiikot ang mundo ng mga time na yon. So the question is, how long was the first day? Well, we never know kung gaano katagal po yung first day na yon. But the thing is, sa unang araw po na makikita natin, ang nilikha ng Diyos ay ang light. Hindi po nilikha ng Diyos ang mundo sa unang araw. Di ba? Ang nilikha po ng Diyos ay light, hindi po yung mundo. Sa madalit salita, nung nilikha ng Diyos yung light, meron ng mundo. So kaya possible po na totoo yung findings ng science na billion years na yung Earth bago pa nagkaroon ng first day. So hindi po ibig sabihin na first day
doon nilikha ng Diyos ang mundo. Kundi sa first day na binanggit po dito, nilikha ng Diyos ang light. Ang nilikha ng Diyos sa mundo ay yun po yung beginning na tinatawag natin. Kasi sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. So what He created in the beginning were heavens and earth. What He created on the first day is yung light. So kung gaano po katagal yon na naka-suspend yung earth dito sa himpapawid, bago niya kinreate yung light, hindi ho natin alam, no? At ang sabi lang ng mga scientists, yung earth has been existing for billions and billions of years already. But again, sabi ko nga po, sa ating pong pagtingin yon. Pero sa pagtingin ng Diyos, timeless kasi siya, kaya it doesn't matter kung 13 billion years na yon, or ang paniwala naman ng mga Hudyo ay 6,000 years pa lang ang earth. No? Kasi nga binase nila ito doon sa pagkakalikha kay Adan. Okay? So kaya tinrace back nila pabalik, sabi nila from generation to generation pabalik, sisimulan natin kay Adan, ang nasa panahon natin ngayon ay 6,000 years pa lang ang mundo. Pero again, dito nga makikita natin na sangayon sa siyensya, sa findings ng science, 13 billion years na ang Earth. Now, hindi ho natin pagtatalunan ito kasi maliwanag naman na on the first day, ang kinreate ng Diyos ay light, hindi po yung Earth. Ang kinreate, ang mundo ay kinreate ng Diyos in the beginning, not on the first day. Okay? So maliwanag po yan mga kapatid, no? Now, ang isa pa pong medyo nakakagulo sa atin ay sa pag-unawa natin sa mga timing, kasi hindi tayo pamilyar sa calendar ng mga Hudyo, no? Ang mga Hudyo po ay nagsisimula at nagtatapos ang kanilang araw doon po sa sunset. So, ang sunset na ito ay sa atin 6 o'clock, no? Pero actually sa mga Hudyo, hindi po talaga 6 o'clock din eh, no? Hindi naka-fix, nagdidepende sa panahon. Kaya kung kailan lumubog yung araw, no? Doon po yun po ang simula ng araw at pagtatapos ng araw. Not necessarily 6 o'clock. No? So basta sa paglubog ng araw, doon nagsisimula at doon nagtatapos at doon nagsisimula ang araw para sa kanila. Now sa atin po, sa modern times kasi, ang gamit natin kasi mechanical clock. No? Sometime long ago, nagkaisa po ang mga bansa na magkaroon ng isang standard na oras sa buong mundo. Kaya hinati nila ito sa 12 hours of night and 12 hours of day. Sa atin po, by tradition, nakaugalian natin na ang ating pong araw ay nagsisimula sa umaga at nagtatapos sa gabi. Okay? Pero sa mga Hudyo po, ay nagsisimula at nagtatapos ang araw sa paglubog ng araw. At yun po ay walang fixed na oras. Kung depende po yun sa panahon. Kung kailan nila iseset na simula na ng pagtatapos ng panibagong araw yon at simula ng panibagong araw. Now, I'm telling you all of this mga kapatid, mahalaga po ito, no? Dahil lahat po ng tatalakayin natin sa Bible, maging sa New Testament, lahat po ay nakabase sa kalendaryo ng mga Hudyo. At ang kalendaryo po ng mga Hudyo ay hindi nakabase sa mechanical clock, no? Nakabase po ang kalendaryo ng mga Hudyo by observing yung pong kalangitan. Ino-observe nila ang araw, ino-observe nila ang moon, ino-observe nila ang groupings ng stars, no? Yung pagsikat ng araw, yung paglubog ng araw, yung paglabas ng buwan at paglubog ng buwan, ino-observe ho nila ito. Kaya ito pong Bible na ating pag-aaralan, mga kapatid, ay hindi po nakabase ito sa mechanical clock natin. Ito po ay nakabase doon po sa kung ano ang basihan ng mga Hudyo pagdating po sa timing. No? At kaya sila,
Yun, sa Bible, lalong-lalo na po sa Bible, ang makikita natin ay yung observation po kumbaga ng solar system, ng moon, ng stars, yun po yung basihan ng kanilang oras. Okay? So Bible always refers to Hebrew days. Yan po ang isang maliwanag nun. Kaya ang tanong natin, saan ba nakuha ng mga Hudyo ang simula ng kanilang araw at pagtatapos ng kanilang araw ay doon sa sunset? In verse 5, Genesis chapter 1, ang sabi doon, God called the light day and the darkness He called night. So there was evening and there was morning one day. Okay? So doon po nanggaling yon sa Genesis 1 verse 5. Ano po ang nauna? Yung evening, di ba? Kasi sabi doon, so there was evening and there was morning. Kaya po sa mga Hudyo, ang pagtatapos ng araw ay doon po sa paglubog ng araw, which is gabi. At doon din po nagsisimula ang pagsisimula ng araw. So yung pagtatapos at pagsisimula. Okay, so kaya nalilito tayo kasi ang simula ng ating araw ay yung umaga. Ang pagtatapos ng ating araw ay yung gabi. Sa kanila po, yung paglubog ng araw, yun ang pagtatapos ng araw at pagsisimula ng araw. Okay? So, ganun po yung sa kanila. So, kaya yan po yung concept ng time ng mga Hudyo sa Bible, sa pag-aaral natin ng Bible. Na mahalaga po yan mga kapatid sapagkat para magkaroon tayo ng proper or correct interpretation of the scriptures. Okay? Later on, makikita natin yan sa pag-aaral natin kung bakit mahalaga nating pinag-uusapan yan. Now, sabi po sa Genesis 1:3, the first day of creation, God said, let there be light, and there was light. Now, kung napansin niyo po mga kapatid, ang unang nilikha ng Diyos ay light. Pero, ibig sabihin nagkaroon na ng liwanag. Diba? Pero, makita ho natin na sa verse 14 pa lang, ay doon pa lang nagsimula na naglikha ang Diyos, or rather in the fourth day, doon pa lang nilikha ng Diyos ang araw. Nasundan niyo po ako? So sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag. Pero ang araw ay nilikha ng Diyos sa ika-4 na araw. Hindi po sa unang araw. Okay, so ibig sabihin, may pagkakaiba kung ano yung light na nilikha niya dun sa unang araw at merong pagkakaiba po yung araw, yung sun na nilikha niya sa ika-4th day. Kasi papaanong nagkaroon ng liwanag sa unang araw kung ang araw ay nilikha niya sa ika-4 na araw? Nalilito na ho ba kayo? No? So, now, kaya dito mahalaga na makita natin kung ano ang Hebrew word na ginamit ng light doon po sa first day at saka doon sa fourth day. No? So, in verses 3 and 4, ang word na ginamit po doon na Hebrew word ay or. No? Or, O-W-R. Yan po yung Hebrew word. At ang ibig sabihin po nung O-W-R or yung or, ibig sabihin po niyan illumination or enlightenment. So, kaya doon po sa first day of creation, ang sabi ng Diyos, let there be light. No? Let there be light. Ibig sabihin, let there be illumination. Let there be enlightenment. And sino po yung source noong illumination and enlightenment na yon? At wala pong iba kundi ang Diyos kasi wala pa hong sun. Kaya yung illumination sa first day, yung enlightenment sa first day na sa Hebrew word ay or at sa English ay light, ang source po nito ay walang iba kundi ang Diyos. Now on the fourth day, nung kinreate na ng Diyos yung sun, yung pong light doon, mapapansin nyo, it's in the plural. No? At ang ginamit po doon ay meirot. Yung po yung Hebrew word na ginamit, meirot, hindi or. So, ano ba ibig sabihin ng meirot? Yung meirot po ay diyan po natin dinerive yung word na meteor.
no? But hindi po ibig sabihin ang meteor ay meteorot, kundi ibig sabihin dinerive lang natin yung meteor, yung word na meteor doon po sa word na meteorot. Now, yung meteorot po ay plural yan kasi ang singular niyan is mayor. Nung dinagdagan siya ng OT sa dulo, naging plural siya. Kaya sa English, siya po ay lights. Now, meteorot means objects that emit light. Okay? So, yung object that emits light, ano-ano po yun? Yung sun, yung star, yung, although yung moon, kumukuha siya ng liwanag from the stars, up from the sun. No? Yung meteor, siya po ay mga object that emit lights. No? So, kaya, ang una pong sinabi ng Diyos na let there be light, and there was light, ang unang-una po ay illumination. Ibig sabihin, enlightenment. So, yun po yun. Which is, ang tinutukoy po ng illumination is joy. Ang tinutukoy po ng illumination is good. No? Yan po yung ibig sabihin nun. And the source of light, which is or, is wala pong iba kundi ang Diyos. Okay? So, tapos on the fourth day, nilikha ng Diyos ang sun para po yung ating light sensor sa ating mga mata, no? Ay kumbaga po ito ay gumana at pagkatapos yung po mga plants ay magkaroon ng tinatawag na photosynthesis para makapag-produce sila ng kanilang life, no? So, yun po yun. So, magkaiba po yung light doon sa first day at yung lights doon sa fourth day. So, kaya ang unang-una po, no, dahil nakita ng Diyos na napakadilim ng mundo, napakadilim ng earth, ang una niyang ibinigay ang kanyang sariling illumination. Okay. Now, so ito po yung aking binabanggit kanina, Genesis chapter 1, no? Let there be light and there was light. God saw that the light was good and God divided the light from the darkness. Now, please take note mga kapatid. Sabi po sa verse 4, God saw that the light was good and God divided the light from the darkness. Okay? So, sino lang po ang binanggit na good dito? Yung pong light. Hindi po binanggit dito na yung darkness ay good. Ang binanggit na good lang dito is yung light. Ibig sabihin, yung light hindi po yung ilaw ng galing sa araw. Ito po, o yung liwanag galing sa araw, kundi yung illumination galing sa Diyos. Yun po yung good. Pero yung pong darkness, hindi binanggit dito na good. So, sineperate kagad, dinivide kagad ng Diyos ang mabuti at ang masama. Now, uulitin ko po, we are here talking about spiritual principle. Kasi makikita po natin sa patuloy na pag-aaral natin, mga kapatid ng Biblia, lagi pong merong, kung merong good, merong bad. Kung merong light, merong dark. Lagi pong may opposite. Laging may opposite. Diyan po tayo nag-exist, no? Sa ano na yan, sa kalagayan na yan. Okay? Now, again, in verse 14, sabi diyan, let there be lights in the dome of the sky to divide the day from the night. Let them be for signs, seasons, days, and years. Now, yung pong darkness at yung pong night ay magkaiba yon. Okay? Yung pong darkness na nakita natin kanina, balikan ko lang po doon sa verse 4, yung darkness na yon, iba po yan doon sa night. So, hindi po parehas yung darkness, hindi parehas yung night. Kasi, yung pong night na tinutukoy diyan, ang Hebrew word na ginamit diyan is layil, no? Which is something neutral. Okay? Something neutral yung pong night na yon, layil yon. Kaya hindi parehas yung darkness at saka yung night. Dahil yung darkness po, ang Hebrew word na ginamit diyan is koshek. No? Koshek. Ano po ba ibig sabihin niyang koshek na yan? Okay, so God divided the light from the darkness. Again, as I have said, light was called good and darkness was unsatisfactory state. Kaya nung nilikha ng Diyos ang mundo at napakadilim, siya ay nasa unsatisfactory state. Kaya ang ginawa ng Diyos,
He spoke at sabi niya, let there be illumination. And right away, dinivide niya kagad yung good at yung bad. So, because darkness does not support life and is generally regarded as against God. So every time we read darkness po in the Bible, it is something really, really bad. Okay? Now, Meerot was created for visible light waves so our eyes could see and plants could live using photosynthesis. Now, in the new, ito po ang isang napakaganda, no? In the new creation, which is mababasa natin yan sa Revelation 21:22, dadaanan natin yan sa pag-aaral natin. In the new creation, mga kapatid, magkakaroon po doon ng ore, no? At yung ore will be our light at wala na pong babanggitin doong darkness. So in the new creation, there will be no Meerot. No, wala na rin pong sun, wala na rin pong stars, wala na rin pong mga objects that emit lights, kundi ang makikita na lang natin ay yung pong illumination ng Diyos. At ito pong illumination ng Diyos na ito na ating makikita in the new creation, mga kapatid, ito po yung tinatawag nating Shekinah glory. No? It is the glory of God that will always be visible in the new creation. Nowadays, the glory of God, no, ay hindi po siya laging visible. No? May darkness pa rin, and then may light, may darkness. But in the new creation, wala na pong darkness. Puro light na lang. At yung light na yon is not coming from the sun. Kaya sa new creation, wala ng sun, walang stars, walang moon, wala pong meteor. No? But ang meron na lang is the light of God, the illumination of God, or the ore of God. Yun na lang po ang makikita natin. So yung darkness po, no, which is koshek in Hebrew, is the opposite of ore. No? Kung yung ore is the glory of God, yung darkness po, yung koshek, no, is a tangible darkness, blindness, misery, falsehood, ignorance. Yun po ibig sabihin nun. Kaya, back into the first day, nung sinabi ng Diyos, let there be light, at tapos sineparate niya yung darkness, ito po yun, no? Yung pong glory of God, or the illumination of God, or the Shekinah glory of God, ay inihiwalay niya kagad ito, mga kapatid, doon sa misery, sa falsehood, sa ignorance. No? So, hindi po ginamit dito yung word na nighttime, no? Which is layir. Siya po ay opposite of yom or ng day, neutral siya. So, koshek carries evil spiritual overtones. And as I have said, ito pong pinag-uusapan natin ditong illumination is the Shekinah glory of God. So, in the new creation, darkness will be absent. Now, having said that, mga kapatid, no, sa pinag-usapan natin, ay dito po natin makikita na all throughout the Bible po, both Old Testament and New Testament, this is what we can observe, the reality of duality. Ano po ibig sabihin nito? Medyo yung technical masyado, the reality of duality. Ibig sabihin po, dito po sa earth, in the physical plane, in the physical life, laging meron ho tayong counterpart na spiritual part. Okay? So, ano po ibig sabihin, anong ibig ko sabihin dito? Na meron tayong yung physical part natin ay meron pong spiritual part ito. Now, bigyan ko po kayo ng example. Nung ang tao ay nilikha, no? Or nung ang mundo ay nilikha ng Diyos, nilikha ng Diyos ang mundo out of nothing. No? He created the heavens and the earth out of nothing. Pero nung kinreate niya ang tao out of nothing. Paano po? Kumuha siya ng dust. Okay? Kumuha siya ng alabok. And then yung alabok na ito ay ginawa niyang, pinorma niyang tao. At pagkatapos po ay hiningahan niya. Okay, hiningahan niya. So kaya yung tao ay meron siyang physical part, which is the dust of the earth,
and then tapos hiningahan ng Diyos. And that is the spiritual part ng tao. Okay? So kaya po, ito yung tinatawag nating realidad ng dualidad, no? Or the reality of duality. So ang tao ay binubuo siya ng, kumbaga, dual part. Isa ay physical at isa ay spiritual. Pero tandaan natin, in the presentation of the Old Testament, in the Bible, and even in the New Testament po, laging makikita natin na meron pong physical part at merong spiritual part. Pero yung physical part is just a shadow of the spiritual part. Ano po ibig sabihin? Ang shadow. Ibig sabihin, halimbawa lumabas ako, sikat ang araw. Pag tinamaan ako ng araw, halimbawa 10 o'clock, meron akong magiging shadow. Yung pong shadow na na-produce ko ay totoong-totoo. No? Ay totoo. Ngunit pasang detalye. At yung shadow ko ay depende sa akin. So ibig sabihin, hindi pwedeng wala na ako, may shadow pa. Hindi pwedeng mangyari yon. Na kailangan nandun ako para merong shadow. No? May anino. So kapag nawala po yung anino, hindi nandoon pa rin ako. Pwedeng mawala yung anino pero nandun pa rin ako. Ibig sabihin, lumubog na yung araw, wala nang pinoproduce na anino, pero nag-e-exist pa rin ako. Yung physical. Yung physical, no? Yung akin. So ito yung analysis. Now, pagdating po naman dito sa spiritual, yung pong spiritual yung physical ay anino siya nung spiritual. Okay? Shadow siya nung spiritual. Kaya lagi pong kumbaga yung pong spiritual ay laging preeminent siya doon sa shadow. Okay? Lagi siyang preeminent doon sa shadow. Kaya pwedeng mawala yung shadow pero hindi pwedeng mawala po yung pinanggagalingan ng shadow. So kaya pwedeng mawala ang physical pero hindi pwedeng mawala ang spiritual. So laging nangingibabaw ang spiritual doon po sa physical. So ang tao ay binubuo ng physical at spiritual. Kaya sa tao ay laging mangingibabaw ang spiritual at hindi po yung kanyang physical. Okay? Now, doon po sa time, nakita natin kanina na ito ay meron ding reality of duality. Merong spiritual, meron ding physical. Now, doon po sa physical, nakita natin ang nilikha ng Diyos yung light. And the light is coming from God, which is spiritual. And then tapos on the fourth day, nilikha niya ang araw, which is the physical, na nag-e-emit ng light. So kaya meron pong counterpart. So yung araw, yung sun, physical, meron po siyang counterpart na spiritual, which is yun po yung illumination coming from God. And so kaya merong spiritual plane, merong physical plane. Now bakit ko po binabanggit ito mga kapatid? Sapagkat ngayon medyo hindi tayo komportable diyan, no? Hindi tayo masyadong komportable maintindihan. Pero as we go along, yan po kasi yung ma-encounter natin. Laging merong kaakibat na spiritual yung physical. At kailangan maintindihan natin sa ganung aspeto, otherwise hindi natin maiintindihan kung ano ang tinuturo sa atin dito sa Old Testament. Okay? So, the governing dynamics of the reality of duality, when the physical and spiritual reality of something exists simultaneously, let us take note that the spiritual existed first. And the spiritual is preeminent. Katulad noong illumination, mas lagi siyang una kaysa doon po sa yung or, lagi po siyang una kaysa doon po sa anong tawag natin doon? Doon po sa light na sun. Okay? Doon sa Meyorot. Okay? Now, the spiritual is almost unlimited in its attributes. So, marami pong dimension ng spiritual. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan po natin yung paano natin makikilala ang Diyos
through the Holy Spirit. Okay, number 4, the physical can only occur in a maximum of 4 dimensions. No, yung physical po can only occur in a maximum of 4 dimensions. Ano yung 4 dimensions na yon? Yung binanggit po natin, yung length, yung depth, yung width, yung time. Pero yung spiritual po ay there are many dimensions yung spiritual. Kaya yung spiritual laging first at laging preeminent ang spiritual. The physical is inferior to the spiritual. Okay? And the physical can only partially mimic or reveal its spiritual counterpart. So para bang yung illustration ko kanina, no? Yung pong anino. So yung anino ay lalabas lang kung nandoon yung physical, no? Nandoon yung tao. Pero hindi siya magkakaroon ng sarili niya. Yung anino hindi magkakaroon ng sarili kung wala yung tao. Kumbaga, so dito po, yung pong physical ay partially niya lang pwedeng i-reveal kung ano yung spiritual counterpart niya. Okay? So, now, ang tao po, katulad natin, we are creatures of the material and immaterial. So we are 4-dimensional beings. But we also have an invisible property as well. Kaya po ang tao ay merong soul and spirit, no? So, as I have said nga po kanina, universe was created from nothing, but man created from something which is dust. Now, because of that, mga kapatid, makita natin na yung pong good and evil are existing. Nakikita natin yan, yung manifestation ng good and evil, makikita ho natin yan. Pero the good and evil are spiritual, not physical attributes. So, kaya po kung halimbawa ang isang tao, okay, dahil siya ay binubuo ng material and immaterial, siya ay binubuo ng physical at ng spirit, ng soul and spirit. Kung may nakikita tayong good at may nakikita tayong evil sa isang tao, hindi po physical attributes yun. Yun po ay spiritual attributes. So the good that we see in people is not something physical. The evil that we see in people is not something physical. The good that we see in people is a spiritual attribute. So, kaya po doon natin makikita na ang tao, sa pagkalikha ng Diyos, no, ang tao po ay merong physical at meron siyang spiritual. So, kasi kung puro physical lang ang tao, wala pong spiritual component, wala ho tayong makikitang good or wala tayong makikitang evil. Kasi ang manifestation ng good at ng evil is something spiritual and it is not something physical. Okay? So yan po. Now, in verse 20, mga kapatid, makikita ho natin dito, basahin lang natin sa verse 20. God said, "Let the water swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open dome of the sky." Verse 21, God created the great sea creatures and every living thing that creeps, so that the waters swarmed with all kinds of them, and there was every kind of winged bird, and God saw that it was good. Then God blessed them, saying, "Be fruitful, multiply, and fill the water of the seas, and let birds multiply on the earth." Now, so verse 23, so there was evening and there was morning, a fifth day. God said, "Let the earth bring forth each kind of living creature, each kind of livestock, crawling animal, and wild beast." And that is how it was. Now, mga kapatid, ano po ang nais kong bigyan ng emphasis dito sa verse 20 up to 24. Nakita ho natin na ang Diyos ay naglikha ng mga wild animals, mga living creatures under the sea, at iba't ibang uri ng mga hayop. At tinawag ng Diyos ito na good. No? Tinawag ng Diyos ito na good. Mismong ang Diyos ang nagsabi na it was good. But later on, makikita po natin, mapag-aaralan natin, na meron pong mga clean and unclean animals.
So ang question ho is paanong yung tinawag ng Diyos na good ay unclean? Or kung paanong yung unclean animals ay magiging good? No? So, again, ito po yung mga ma-encounter nating ano dito, no? Ma-encounter nating mga palaisipan sa pagtuloy na pag-aaral natin itong Book of Genesis na ito. At maliliwanagan lang ho tayo dyan pagdating doon sa Leviticus. Napakalayo pa ho nung Leviticus na yon. Okay? But I'm just telling you na, kaya nga ho sabi ko sa inyo last Sunday na talagang this will challenge your thinking. So pag-aaral natin ng Genesis. So hindi natin inaakala ho na ganito kabusisi pala ito kapag pinag-aralan natin ang Old Testament o ang Genesis in the Hebrew context, no? So, yan po mga kapatid. Then next is, ano ibig sabihin po ba ng that God made man in His own image and in His own likeness? What does this mean? No? Meaning, pag sinabi ho natin na tayo ay nilikha in the image and in the likeness of God, meaning man has some attributes of God. Second, man does not have all the attributes of God. Let us all remember that. We have only some of the attributes of God. Yun po yung ibig sabihin that we were made in the image and in the likeness of God. God, in His wisdom, tayo po ay nilagyan niya ng attributes niya. Ngunit hindi po lahat ng attributes ng Diyos ay inilagay sa atin. Of all living creatures, only man has the capacity to know God. Yung pong mga animals, no, yung pong mga may mga animals po na meron silang soul, no? Although wala ho silang spirit, pero meron silang soul. May emotion yung hayop, okay? Pero ang tao lang ho ang merong capacity para makilala ang Diyos. Because only humans have spirits that can commune with God, no? Kaya because we have some attributes of God, and of course we have the spirits that can commune with God, then we have the capacity to know God. Yun po yung ating kalagayan bilang mga tao. So, I hope mga kapatid na ito ay pag-iisipan nating mabuti, nakita natin na kung ano yung unang nilikha ng Diyos at bakit niya ito nilikha, mga kapatid, at kita natin yung controversy doon sa first day, na on the first day ang nilikha ng Diyos ay yung illumination at hindi po yung earth, no? At nakita rin natin dito mga kapatid na ang tao ay nag-e-exist po siya sa tinatawag nating duality, at ito ay meron siyang spirit at meron po siyang physical. At nakita rin natin, isang challenge sa atin dito ay papaanong tinawag ng Diyos na yung mga good ay later on tinawag niya na mga unclean. Papaanong naging good yung unclean. And then nakita rin na natin dito mga kapatid kung ano ang pagkalikha ng Diyos sa atin, na tayo po ay nilikha in the image and in the likeness of God, na meaning to say, tayo po ay merong some of the attributes of God, and because we have some of the attributes of God and we have the Spirit, no, na inilagay ng Diyos sa atin, then we have the capacity to know God. So kaya, and then God revealed Himself in the Bible. Kaya ito po pag-aaralan natin Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay makikita ho natin na unti-unti ay i-reveal ng Diyos kung sino talaga siya, no? At ang isa na ho nating nakita doon, nakilala natin ang Diyos sa kanyang title na Elohim, kaya hindi siya parehas ni Allah, hindi siya parehas ni Krishna, hindi siya parehas ni Brahma, hindi siya parehas ng Diyos na mga hindi mananampalataya. Kakaiba ho ang Diyos natin, at siya ay meron pong kumbaga yung pong majesty, no? At merong siya ay nakakapag-create ng something out of nothing. So, with this background mga kapatid, with this principle behind the Genesis chapter 1,
Sa pagtakbo po natin sa bawat chapter ay makikita natin na itong mga principles na ito ay lulutang at lulutang. Ito pong mga God's dynamics na ito, no, ay lulutang buyan, no? Lulutang yan sa ating pag-aaral. Kaya unti-unti na nating sanayin ang ating mga sarili na ito po yung nakapaloob na principles, yung spiritual principles and God dynamics in the Old Testament in particular.